Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Shirley Kawili, Ate Nelia Ramos, kapatid na Marjorie Almasar at Kuya Larry Montiliano. Magandang araw po sa inyo. Ate Marie Cruz, Kumaring Ami Santos, Ate Vanji Magnaye, kay Mimi Silya at sa mga nanonood pa ho sa ating iba. So purihin po ang Panginoon sa inyo, sa buhay ninyo, sa patuloy na pagsubaybay po ninyo sa ating pag-aaral. Samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito in Matthew 4:19. Napakaiksi lang po ng talata. Ang sabi po nito, "Come follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Sa ibang translation, "Come follow me, and I will make you fishers of men." So purihin ng Diyos mga kapatid. Sa umaga pong ito, ang atin pong pagbubulay-bulayan ay ano yung mga karakteristik ng follower of Christ, yung mga tagasunod ni Kristo. Meron po nagtanong sa akin noong isang araw, at ang tanong ay ganito, "Pastor, paano ko po ba malalaman kung ang isang pastor ay totoong pastor?" Mahirap pong sagutin yon mga kapatid. Hindi ko po agad nasagot yon. Ano nga po ba ang tunay na pastor? Dapat po ba ay yung nakapag-aral sa seminary? Bagamat ito ay isang requirement sa pagiging pastor, matatawag na nga po ba nating pastor kapag ito ay nagseminaryo? Alam naman po natin sa Pilipinas, nakakalungkot, marami pong mga tao ang dahil wala na pong kakayahang kumuha ng ibang kurso at wala po kasing kakayahang mag-aral, pumapasok na lang sa seminary bilang last resort dahil ito yung pwedeng ihanap ng sponsor, ito yung libre. So, kaya hindi lahat ng nakagraduate sa seminary at pumasok sa seminaryo ay dahil po tinawag. Meron po talaga doon last resort. Kaya po ang nangyayari kapag dumating na yung panahon na nakagraduate na ng seminary, mapapansin nyo, humahanap ng ibang linya ng papasukan. Yung iba, ginagamit lang na stepping stone ang seminary at umiiba ng kurso. Kasi hindi naman talaga mga tinawag para dun sa ganong ministeryo. Sorry po. Napakahirap po sagutin ang tanong ngayon. Paano nga po ba malalaman kung ang isang tagasunod ay totoong tagasunod? Paano nga ba malalaman kung ang isang lingkod ay totoong naglilingkod sa Panginoon at hindi naglilingkod para lamang sa kanilang mga sikmura? Ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Maraming mga tagasunod na ang layunin lang ay sumikat, yumaman, at matugunan yung kanilang sariling pangangailangan. Malungkot pero marami pong ganito. Ang pagpapastor po kasi ang akala ng iba ay katulad ni Kiboloy, na siya po yung Diyos na po ng sanlibutan, anak pa ng Diyos, at katakot-takot na po yung kanyang kinlaim. Siya daw nagpatigil ng ABS-CBN at nagpatigil ng lindol, na kapag ikaw ay katulad ni Kiboloy ay ubod mo ng yaman. Meron kang sarili mong kaharian dito sa lupa. Yung iba ay akala ay katulad ni Eli Soriano, na ubod ng talino, na lahat ng sinasabi ng Biblia ay alam. Hindi naman ninyo alam na meron siya laging earphone, na merong isang taong nandun sa likod ng earphone na yon na may hawak ng computer, na lahat ng mga gusto niyang malaman, ifinifeed lang sa kanya through a computer. May isang server na merong Bible dictionary na magtanong ka na, lahat ng tanong mo ay sasagutin niya through that earphone. Napansin niyo po ba? Hindi po humarap sa television yun na walang earphone. Most of the time, naka-earphone. Para alam niya kung anong isasagot niya do sa mga nagtatanong para magmukhang alam niya lahat ang sinasabi ng Biblia. O katulad nung simbahan na matutulis sa Pilipinas na ang mga ministro ay kayayaman at ang mga tagapamahalang pangkalahatan ay mga milyonaryo, untouchable, nakapagpapanalo ng mga politiko, at kung ano ang maisipan at magustuhan nilang lupa, pinaka-prime lot, nakukuha nila sa pamahalaan ng libre dahil sa kanilang influence. Anong klase bang mga tagasunod
ang mga taong ganito. O yung mga pastol ng Pentecostal na wala nang itinuro kundi prosperity. Pag sumunod ka kay Kristo, yayaman ka. Pag sumunod ka kay Kristo, hindi ka magkakasakit. Hindi ka magkakaroon ng karamdaman. I-claim mo ito, i-declare mo ito, i-command mo ito. O yung kanong klaseng mga pastor. Na you have the power, no? Na meron kang kapangyarihan. Sumunod ka kay Kristo, you can even command sickness to get out of your body. No? Yung ganong klase ng mga lingkod. Marami pong mga tao, mga naglilingkod daw sa Diyos, follower of Christ daw, at may kanya-kanyang style. May kanya-kanyang paraan ng pangungumbinsi para sa mga tagasunod. Pero ang tanong, ano nga po ba talaga ang karakter ng isang tagasunod ng Panginoon? Gusto ko pong talakayin itong isa-isa. Total, Biyernes na naman. Bukas naman po ay Sabado at pahinga na kayo. So, ating pong pag-aralan, 4 lang naman po ang gusto kong pagtuunan ng pansin ngayong umaga. Or gabi na sa inyo dyan sa Pilipinas. 4 na karakteristik, at ang una sa karakteristik na yon ng follower of Christ or Christ follower, number 1, they follow Jesus. Simple. Basic, ika nga. When Jesus was choosing His disciples, the first thing we should notice is that He chose them, no, and not them choosing Him. Uulitin ko. It was Jesus who chose them and not them choosing Him. Sabi po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, John 15:16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you." Ito ang nakakalungkot. Yung mga Pentecostal na pastor, kukunin yung dulong bahagi ng talata. Ano yung dulong bahagi? So that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. O, ang palatandaan daw ng tagasunod ni Kristo, if you follow Him, He will give you whatever you ask. Yan po yung pangati ng mga Pentecostal. Sabi diyan ng talata, ask anything and it will be given to you. Ano pong mga kondisyon dyan? Ang mga kondisyon dyan, ito'y ibinibigay ng Diyos sa mga pinili niya. At hindi lahat ay ibibigay ng maibigan mo. According to the Father's name, o according to Jesus' name. Nakuha niyo po? Ang ibibigay lang daw po ay ayon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Into whose authority? Into the authority of Jesus, it will be granted to you. Hindi yung kapritsyo. Hindi yung trip mo lang. Hindi yung kung anong maituro mo. Kung hindi lahat ng ayon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. In His term. His name is His authority. And hindi ayon sa otoridad na meron ang tao o kung sino man na nais sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ang point ko po rito mga kapatid, papaano ang tao ay susunod ng may katapatan kung hindi siya tinawag ng Panginoong Hesukristo? Kaya po ang pagiging disipulo, ang pagiging lingkod, dapat po ito'y calling. No? Kaya nga po yung mga pastor, no po, ang tawag po sa kanila, ang ministeryo ay calling. Ano ibig sabihin nun? Hindi lahat ng tao ay tinawag para maging pastor. Hindi lahat ay tinawag para maging disipulo. No? It was Jesus, according to Him, who do the choosing. No po? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. No? And this is much of the reason the world hate us. Ito ang dahilan kung bakit ang mundo galit sa atin. Kasi hindi nila maintindihan na ang Diyos ang pumili sa atin. Sabi po ng John 15:19, "If you were of the world would love you as its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you." No? Hindi ito maintindihan ng mundo. A lot of people say they are Christian, but how many are willing to follow Him and do what He says?
Ang sabi ni Jesus, John 12:26, pakinggan niyo po ito. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servants be also. If anyone serves me, the Father will honor him. So ano po ang sabi diyan? Kung sino man ay gustong maglingkod, dapat ay tagasunod. Ang tanong, paano tayo magiging tagasunod kung hindi niya tayo pinili na maging tagasunod? The fact is, none of us seek after God on our own. Ito ang reality. Ang puso ng tao'y makasalanan. Romans chapter 3 verse 10. Walang matuwid, wala kahit isa. At 11, verse 11 na Romans chapter 3, walang naghanap sa Diyos. Why? Ephesians chapter 2 verse 1, dahil ang tao'y patay sa kanyang kasalanan at ang patay ay hindi maghahanap ng buhay dahil siya'y patay na. Hindi po ba? Walang kakayahan. So because dead men and dead men's bones can do nothing, we seek not God. No? So, yung iba naman na tinatawag ng Panginoon ay may mga kanya-kanyang excuse. Ano po ang excuse? Luke chapter 9 verse 59. Ano po ang sabi doon? Sabi ni Jesus, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Ito yung isang excuse. Sabi ng Panginoon, come follow me. Lord, wag muna. Buhay pa tatay ko eh. Ililibing ko muna. Pag namatay na siya, saka ako susunod. No? Let me first go and bury my father. So he said to all, ang sabi ng Panginoon, Luke 9:53-54, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Lahat daw po na naghahanap ng buhay mawawalan nito. Pero sino man ika na nawala ng buhay para sa akin, ang sabi ng Panginoon, will save it. The man that Jesus is referring on this verse, probably waiting for his father to die so that he could receive his inheritance. So this man was not willing to deny himself. Wala siyang plano talagang sumunod. Dahil kung gusto niyang sumunod, iiwanan niya ang lahat at sasama sa Panginoon. Tandaan po ninyo ito. Ito ang unang tanda. A true disciple follows Jesus no matter what the cost. Ang tunay na disipulo ng Panginoon, susunod sa Kanya, anuman ang halaga. Yun ang unang-unang karakteristik. Pangalawang karakteristik, they suffer for Jesus. Wow, ito mabigat. Yung iba gustong sumunod, pero ayaw ng suffering. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, susunod kayo sa akin. Yung ikang mga asong gubat ay may lungga. No? Pero yung anak ng tao, wala man lang mahigaan ang kanyang ulo. So if you still want to follow me, then deny yourself, come follow me. So the Apostle Paul wanted to know Jesus Christ so passionately that he was willing to enter into his suffering. Isaiah 53, ano po ang sabi? No? Doon po sa pamamagitan ng kanyang mga pagdurusa. No? Ang ating Panginoon Jesucristo sa Isaiah 53 ay inilarawan bilang suffering Christ. Of course, our suffering will not lead o will not to be the extent of Jesus' suffering katulad ng binabanggit doon sa Isaiah 53, hinagupit, no? Hanggang sa ipako, parang tupang dinala sa katayan at ipinako sa krus. Maaaring hindi naman dumating sa ganung punto yung ating suffering. Pero tandaan po ninyo, bilang tagasunod ni Kristo, dapat handa tayo doon sa suffering na yon. Philippians 3:9, ano pong sabi? Be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. No? That I may know Him, ayon sabi ni Paul sa Philippians 3:10 kasunod, that I may know Him, the power of His resurrection, and, ito importante dyan,
and may share his sufferings, becoming like him in his death. Kaya si Pablo, alam na alam niya na yung pagsunod niya sa Panginoong Jesucristo ay hindi lang para mabilang sa pagiging alagad. Dahil hindi naman siya originally kabilang sa 12 disciples. Sinunod niya ang Panginoon dahil tinawag siya doon sa daang Damasco at tinalikuran niya yung dati niyang pananampalataya at sumunod sa Panginoong Jesucristo. At ang pagsunod na yon, alam niya kasama doon ang pagdurusa. Alam niya kasama ron yung persecution ng kanyang mga kasamahang Hudyo dati. Alam niya na iiwanan niya yung comfort of his ministry as a Judaizer. Alam niyang iiwanan niya yon. At alam niyang may parusa yon. Ang sabi po ng Matthew 10:24, a disciple is not above his master. And so, if children then heirs, heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Romans 8:17. So makikita po natin mga kapatid, Apostle Paul almost write as if we are his children and we are his heirs, and provided we also suffer with him. So, bilang mga lingkod ng Panginoong Jesucristo, kasama po yung suffering na dinanas ng Panginoon sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Hindi po puro comfort, hindi po puro prosperity, na katulad ng ipinangangati ng mga relihiyon ngayon. Na sumunod ka kay Jesus, ikaw ipagpapalain. Sumunod ka kay Jesus, lagi kang may pera. Diba ganun ang mga kanta ng mga Pentecostal eh. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay naglulundagan, nagsasayawan, may pera lagi at kung ano-ano pa. Hindi po ba? Hindi po yun ang pangako. Wala po doon sa mga yon ang pangako. Ang pangako, we will share the suffering of Christ. Ano po? So then, we can learn to suffer as He did. He suffered for telling the truth. And this is Apostle Paul. Apostle Paul suffered for telling the truth, for exposing the self-righteous Jews, and for making himself equal with God as he is. So, many people says, bilang mga Kristiyano, dapat maalwan ang buhay, maginawa ang buhay. Hindi po ganon. Ang Panginoong Jesucristo nga, hindi po ba? Sabi ng Matthew 7:21-23, many people say they want to know Christ better, but who are willing to suffer for His name's sake. However, the real question is not whether you know Christ, but whether Christ knows you. Hindi importante yung kung kilala mo si Kristo eh. Ang question dito kilala ka ba ng Panginoong Hesukristo? Sa Matthew 7:21-23, ang sabi po ron, mangagsilayo kayo, mapaggawa ng mga katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Sumagot yung mga tao, Panginoon, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa pangalan mo. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa pangalan mo. Gumawa kami ng himala sa pangalan mo. Ang sagot ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Siguro ito yung mga Pentecostal. In Jesus' name, be healed. Yung mga declare ng declare. Na dumadayo pa sa mga ibang lugar, naka-aeroplano, naka-helicopter para gumawa ng krusada. Sila yung magsasabi pagdating ng araw, naku, Panginoon, ang dami pong napagaling. Ang dami kong napagaling. Gumawa ako ng krusada sa Araneta Coliseum. Punong-puno ang Araneta, nangangaral ako. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. You don't share my suffering. Amen? So, ang tagasunod ni Kristo, they follow Him. Second, they shared with His suffering. Kapag ang tao ro po, lagi iniisip yung kaginhawahan, yung sarap ng buhay, baka questionable ang ating pagiging Kristiyano. Kasi po, kasama talaga sa buhay Kristiyano, yung persecution, yung pagdurusa, yung karamdaman. Hindi tayo exempted yan bilang mga
tagasunod ng Panginoong Hesus. Amen? Pangatlo, ito po pangatlo, they serve Jesus. If you are a follower of Christ, you will serve Jesus and not mammon. Ano pong ibig sabihin nun? It's either you serve God or you serve wealth or riches. Sabi po, Jesus didn't save us to sit and relax. Ano po? Or be like a sponge. Ano pong ibig sabihin? Yung sponge. Yung bang higop ka lang ng higop at kailangan mo pang pisain para ka magbigay. Di ba yung espongha, di ba? Merong basa dyan, ipunas mo yung espongha, sisip-sipin po ng espongha ng sponge yung tubig. Para lumabas yung tubig doon sa espongha, hindi siya lalabas ng natural, kailangan mo siyang pigain. Maraming mga Kristiyano, ano po, parang mga espongha, higop lang ng higop, sip-sip lang ng sip-sip. Ngayon, para mapakinabangan mo, kailangan mo papigain para lumabas yung mga bagay na meron sa kanya. O yung iba naman, pangit na salita, parang mga linta. Higop lang ng higop at sinisip-sip yung pwede niyang pakinabangan. Pero dapat siya ay tumulong na, siya ay magbigay na, siya ay magministeryo na, dahil napakatagal na niyang ginagawa yon, pero hindi siya lumalago, hindi siya naglilingkod. At alam niyo po mga kapatid, aminin natin o hindi, sa 100 tao sa loob ng simbahan, no, maaaring wala pang 10% doon ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Many of them are just attending church. Attending church is not serving. Huwag niyo pong ipagkamali, mga kapatid. Akala po ng iba, nagpunta sila sa simbahan, nag-serve na sila kay Lord. Ano yun? Nakinabang ka nga doon, pumunta ka sa simbahan, nakinig ka ng mensahe, naturuan ka, umuwi ka, ikaw ang nakinabang. Hindi ka naglingkod. Maaring 10% lang yung nandun para maglingkod. Yung para manalangin sa kanyang kapwa. Yung nandun para tumulong at dumamay. Para malaman kung anong pangangailangan ng iba. Yung 90% na pumapasok sa simbahan, hindi po sila naglilingkod, sila ang pinaglilingkuran. Ano po? Ang sabi po ng Matthew 28:18-20, God called us to go into all the world with the gospel, making disciples of all nations. Ito po ang pagkatawag sa atin. Yung paglingkuran natin siya bilang mga disipulo. Ito po ang talata, pakinggan niyo po ito. Matthew 25:35-36. Sulat nyo, Matthew 25:35-36. Sinabi po ng Panginoon, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." Ito po ang tanong ng mga tao. Lord, when did we see you hungry and feed you? When did you become thirsty and we give you drink? And when did you see us as a stranger and welcome you? Or naked and we clothe you? And when did we see you sick or in prison and we visit you? And the king answered them, "Truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me." Matthew 25:37-40. When we serve others for Christ, we are serving Christ Himself. And that's what Christ followers do. Naglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, alin ba ang paglilingkod sa Panginoon? Ito ang misconception ng marami. Ang akala nila, ang naglilingkod lang sa Panginoon ay si pastor na nagsesermon doon sa pulpito, nangangaral ng salita ng Diyos, nagba-Bible study. Akala nila ito lang yung mga lingkod. Kung ang paglilingkod sa Panginoon ay ganon, hindi lahat makapaglilingkod dahil hindi naman lahat may talent sa pangangaral. May kaloob para mag-Bible study. O yun naman kayang kumanta, mag-lead ng awitan doon sa pulpito, o mag-gitara, o
mag-drums, or yung mga ilang ministeryong naandun. Ang akala natin ang paglilingkod sa Panginoon ay iyon lang. O kaya naman mag-lead ng small group, o kaya naman magturo ng Sunday school. Iilan lang yon. At ang mga yon ay mga talentong ipinagkaloob ng Panginoon, hindi lahat meron nun. Ang tanong, paano naman kami, Pastor? Ano naman ang aming ministeryo? How can we serve God? Yun po yung sagot, yung talata ng Matthew 25 to 36. Alam niyo po ba na mas maraming ministeryo na wala sa loob ng kapilya? Mas maraming ministeryo na nasa labas ng simbahan. Maaaring ang ministeryo mo ay nasa iyong kumpanyang pinaglilingkuran. Ang ministeryo mo ay nasa loob ng iyong tahanan. Ang ministeryo mo ay nasa labas ng kapilya sapagkat tinawag ka ng Diyos na maging instrumento ng gutom ng iba, katugunan ng uhaw ng iba, katugunan sa pagpapalaya, katugunan sa pagpapatuloy sa mga estranghero, no? Ministeryo ng pagdalaw sa iba sa may mga karamdaman at kung ano-ano pa. Nandyan po sa Matthew 25 ang tunay na ministeryo. At ang sabi ng Panginoon, anumang ginawa natin sa ating kapwa-tao, ginawa natin yon sa Panginoong Hesukristo, nakapaglingkod na po tayo sa Kanya. Ang tunay na follower of Christ, hindi namimili ng paglilingkuran. Minsan, naglilingkod lang tayo within the bound of our Christian community. No? Hindi dapat ganon. Nakakalungkot, ganon eh. Pag dating daan, puro dating daan lang ang kanilang pinaglilingkuran. Yung mga hindi miyembro ng dating daan, kaaway nila, kadebate nila. Ganon din naman yung isang iglesyang matulis. Kapag miyembro nila, tutulungan nila. Pero pag hindi. Lalo naman yung simbahang ubod na ng tanda, yung pinakamatandang simbahan na may-ari ng St. Luke's. Yung may-ari ng mga malalaking hospital. Miyembro na nga nila, pinaniningil pa nila, hindi ka makakapasok sa hospital nito nang wala kang pan-down payment. Simbahan ang may-ari ng ospital, pero hindi nagiging instrumento ang ospital ng kagalingan ng iba. Kung wala kang pera, hindi ka tatanggapin sa kanilang ospital. Anong klaseng paglilingkod ito? Siguro kung buhay lang ang Panginoong Hesukristo sa panahon natin, baka pinasunog ng Panginoon ng ospital na yon, katulad ng ginawa niya nung ipinagtapunan niya yung mga tindahan at ginawang palengke ang kanyang templo. Well, I'm not insinuating sunugin niyo yung ospital. Hindi po ganun ang sermon ko. Pero ang mensahe ko po mga kapatid, lalayasan ko ang mga huwad na relihiyong yan at susundin ko ang utos ng Panginoon na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa buhay ng iba. The true followers of Christ serve Christ. They serve Him. And when we serve others for Christ, we are serving Christ Himself. And that is the character of a true follower of Christ. Ano po? They love one another so that others will know that they are His disciples. John 13:34 and 35. So it's infinitely more than just saying, I am a Christian. It is infinitely more than just saying and declaring, ako po'y born again. Ano po? Just about anyone can say they believe in God, and it seems almost everyone does sa panahon natin ngayon. But to do things for Christ is the mark of a true Christ follower and following the will of God. How easy for us to say, born again ako, Christian ako. Pero ang tunay na larawan ng pagiging Kristiyano ay naglilingkod sa Panginoong Hesukristo. At ang paglilingkod sa Panginoong Hesukristo, hindi lang yung talunan, lundagan, sigawan, kantahan, iyakan pagdating ng linggo. Hindi paglilingkod yun. Kung anong ginagawa mo sa maliliit na ito, sa aking mga kapatid, ginawa mo yun para sa akin. And for me, and as far as the Bible is concerned, that
is ministry. That is serving. Pang-apat at panghuli, marka ng pagiging tunay na tagasunod ng Panginoon, they imitate and reflect Jesus. Gustong-gusto ko pong laging ginagamit yung illustration, yung analogy ng araw at ng buwan bilang paglalarawan ng ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba mga kapatid na ang buwan wala naman talagang liwanag. Hindi po nagliliwanag ang buwan. Ang buwan, kaya po lang siya maliwanag sa gabi, reflection po iyon ng araw. No? The moon has no beauty of its own. Without the sun shining on it, it is a dark, hostile, foreboding planet that is lifeless. Ang buwan parang mga planeta lang po yan, katulad ng Pluto, wala po yang larawan, hindi po yan nagniningning. Pero bakit nakikita natin ang buwan sa gabi? Kasi po, kumukuha siya ng liwanag sa araw. Pag tinamaan po ng araw ang buwan, magre-reflect po ito, magliliwanag. It is only when the sun shines on the moon that it is beautiful. And so, in the same way, ang mga mananampalataya is only a reflection of Jesus Christ and not the source of anything good. Sabi po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Bakit kung ano yung mga ayaw ko siya kung nagagawa? Isa lang pong ibig sabihin nun, na kung sa ating mga sarili, walang mabuti tayong magagawa. Kaya po tayo nagniliwanag lang, kaya po tayo nakapaglilingkod, kaya po tayo nakakagawa ng mga buti kasi yung liwanag ng kanyang anak, ng Panginoong Hesukristo, ay nagre-reflect sa ating mga buhay. We are to be imitators of Christ. And Jesus always sought the glory of God, but what does that look like? He tells us, anong sabi ng Panginoon, paano daw magre-reflect? To love our enemies, to do good to those who do bad things to us, and bless those who curse us. Matthew 5:43. And specifically in speaking to His disciples, or those who desires to be His disciples, ang sabi ng Panginoon in Luke 6:27-28, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. But this is so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. So mga kapatid, di natin ito ginagawa para tayo maging ligtas. Hindi po natin ito ginagawa para magmana ng buhay na walang hanggan. Ginagawa po natin ito dahil tayo ligtas na at tagapagmana na po tayo ng buhay na walang hanggan. At tandaan po natin, reflection lang tayo ng anak ng Diyos, kaya po tayo gumagawa ng mabuti. Ginagaya po natin, we imitate and we reflect Jesus in our lives. Amen? Kapag ang mga Kristiyano bumabait, bumubuti, ang napaparangalan ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi daladala natin yung pangalang Kristiyano. Kaya sasabihin ng iba, gusto ko rin maging tagasunod ni Kristo kasi nakita ko ang mga Kristiyano ang babait. Ang mga Kristiyano matulungin. Ang mga Kristiyano hindi chismoso. Ang mga Kristiyano hindi lasinggero. Walang bisyo. Di ba ang ganda? Pero ginagawa natin yon hindi para magpakitang tao. Kundi ito ay ginagawa natin dahil reflection ito ng ating Panginoong Hesukristo na ibinabato niya sa bawat isa sa atin. So if you want to know Christ, then you must be willing to suffer like Christ. If there is no cost or change in the person's life, then that's a lie. Then they might want to examine themselves to see if they are truly Christ followers. Sabi ng 2 Corinthians, kayong mga nakatayo, mag-ingat kayo, baka kayo ay mabuhal. It hurts to serve Christ, but even the shame, the scorn we face on behalf of Christ,
results in reward that will not be a loss. No? Lahat po ng ginagawa natin sa Panginoong Hesukristo, ito po ay may kapakinabangan kahit na po yung masakit na karanasan. So ang goal ng ating pagsunod ay mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Hesukristo. 4 na karakteristik ng tagasunod: they follow Jesus, they suffer for Jesus, they serve for Jesus, and they imitate and reflect Jesus. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Friday morning na po ngayon. Bukas po ay wala pong tinig ng pag-asa. Magkikita-kita po tayo muli sa Monday. And I hope kayo po na mga nasa Pilipinas, huwag niyo pong kalimutan, kahit na po may mga social distancing or wearing of mask or wala pong mga pananambahang physical, magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagdalo sa mga gawain via online. Marami pong available na pastor ngayon. Mamimili nga po kayo ngayon kung kanino nyo gustong sumimba eh. Ang dami pong pastor ngayon nangangaral sa radio, sa television, sa internet. No? You can choose pastors na gusto nyo i-follow at sundan. No? At tingnan nyo po kung sino ang gusto nyo pakinggan sa linggo. Magsimba po kayo. Minsan nga po, kung ako nga po pastor na ako pagkatapos po ng aming pananambahan, sinisilip ko po yung pananambahan ng iba naming pastor. Pumupunta po ako sa Grand Prairie, sa kanilang site, pinakikinggan ko po yung mensahe ng Pastor John Ocol. Lilipat po ako sa Calgary, pinupuntahan ko po ang mensahe ni Pastor Raymond Bakatumpag. Tapos pagdating ng hapon, papasyalan ko po yung simbahan ng Lidok, tapos po yung Fox Creek. So, hindi po ako nagsasawa na makinig sa mga mensahe kasi po nakakatulong ito sa akin pong paglagong espiritual. Wala pong dahilan ngayon para ang tao hindi makapakinig ng ebanghelyo. Kasi may panahon ka nga manood ng TikTok at kung ano-ano pa sa YouTube o sa Facebook. Pero pagdating sa pananambahan, ayaw mo. Siya lang ibig sabihin nun, hindi ka sabik sa salita ng Diyos. Pero salamat po sa Panginoon sa inyo na araw-araw na ginawa ng Diyos. Kulang-kulang 70 po kayo na nanonood sa akin araw-araw, mga sabik sa salita ng Diyos na nag-aabang sa pagbubukas po ng tinig ng pag-asa. Alam niyo po, nagagalak po ako sa Panginoon kasi nagiging fuel po kayo para bumangon ako ng maaga. Alam niyo po, minsan kapag mataas yung sugar ko, hindi po ako makatayo talaga Minsan napapansin niyo siguro sa tinig ng pag-asa, parang groggy. Parang wala ako sa sarili ko. Yun po yung epekto ng mataas na sugar. At nito pong mga nakaraang ilang araw, 4 na araw, mataas yung sugar ko. 10. Pagigising ko po ng umaga, pagtest ko ng sugar, 10. Ayan. So, kahapon po, 8 na lang. Ewan ko po ngayon. So, ang ginagawa ko po ngayon, hindi na po ako kumakain masyado ng kanin sa gabi. Kasi yung araw, okay naman yung sugar ko Pero pagdating po ng umaga, yung paggising, doon po mataas. Ibig sabihin, pag gabi, hindi po masyadong gumagalaw, tumataas ang sugar sa gabi. Delikado po yun pag ganon. So, ayun. Kaya minsan, parang wala akong energy. Pero ngayon, palagi ko, mababa sugar ko kasi, full of energy pa ako. Pero minsan, may pagkakataon na talagang, antok na antok ko ako. Ang hirap tumayo. Pero yung knowing na may mga kapatirang naghihintay ng mensahe, ng salita ng Diyos, ay naniniwala po ako na kailangan tumayo at mangaral at magbahagi ng salita ng Diyos. Ultimately, ang bottom line, we need to be an imitator of Christ. And we must reflect the life of Christ in our life. Amen? So, dadako po tayo sa panalangin. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Mga kapatid, meron pong ilang mga panalangin na gusto ko pong isama natin. Ang prayer para po sa safe delivery ng amin pong kapatid na si Ezra Capillar. Malapit na po siyang manganak, siguro po mga 2 linggo na lamang. Sama po natin ang safe delivery ng kanyang baby. Patuloy na panalangin para kay Pastor John
at kay Bishop Cornish. Ganon din po mga pamangkin ni Ate Heidi, si Epoy, si Romel, si Mark, si kapatid na Egay Cuadra at si Tatay Clarito, si Oji, si Ate Galo Tonggian, si Ate Mayet Rodriguez, ang kakang Noli Atanasio, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, ang Nanay Puste Paredes, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang at si Tatay Bitoy, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor Santarin, si Tatay Eleno at si Nanay Pasing, Silya, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying, si Nanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadavedo, ang Ate Elvi Paredes, si Kuya Pedoy de Castro, si Ate Tessie Paredes Chu, si Ate Mayra Paredes, si Ate Mildred Paredes, si Kuya M.A. Paredes, patuloy po nakagalingan sa vertigo ni Ate Grace Ruperto, si Carl Jason Rabanillo Ruin, at ang pamangkin po ni Kuya Bert na si Felix, patuloy pong kagalingan. Kuya Bert Castillo, ang kanyang pamangkin, si Lolo Abe, si kapatid na Jules Masalunga, ang pagbubuntis ni Jonah Adaw, ang patuloy na pag-iingat kay Debbie at kagalingan, Debbie ng Grand Prairie, ang nanay po ni Ate Weni at ni Ate Evie Akad, si Nanay Ruby Pakinggan, ang Ate Ruby Pakinggan, ang kanyang kagalingan, patuloy na kalakasan, si Ate Mirna Gonzales na kaibigan ni Armin at ni Ney, ang patuloy na pagsubaybay ng Diyos kay Kuya Boyet Sanchez, kay Ate Tess Asturias, kay Nestle, ang kanyang hyperthyroidism, kay Jesser Icalla, ang mga kalusugan ng mga magulang ni Ate Ellen Estopase na si Nanay Nita at si Tatay Conrado, ang patuloy na kagalingan ng tuhod ni Ate Marie, patuloy na kagalingan at kalakasan ni Ate Ellen Gonzales, at yung mga panalangin ni Ate Ruby Bilang at ni Kuya Danny Bilang tungkol sa kanilang kalusugan at ang kanilang application for permanent residency. Ang patuloy na kalakasan kay Tatay Omar at kay Nanay Dadeng. Ang patuloy na kalakasan at kagalingan kay Nanay Oleng Purifikasyon. At patuloy na prayer sa sambahayan ni Joseph, ni Maan at ni Samira. At ang patuloy na biyaya sa buhay ni Kuya Nestor at ni Kuya Nestor Sinfuente at ni Ai Advincula. Patuloy pong pagpalainawa ng Diyos ang bawat isa sa atin, ang inyo pong mga sambahayan. Sana po ay maranasan natin ang mga pagpapala pa ng Diyos at ang kanyang pag-iingat. Tinitingnan ko lang po kung meron pa hong mga panalangin para sa mga comment na aking mababasa. Si Sarah nagpapasalamat sa kanyang normal result ng laboratory kahapon. Purihin ang ating Panginoon. Yan. So, wala na po akong nakikita na prayer request sa atin pong mga comment. Ayan. Tayo po ay saglit na pong dumulog sa Panginoon. Magsama-sama po tayo sa panalangin. Panginoong Diyos, kagalakan po ang sa iyo ay tumawag. Kagalakan po ang makaniig ka sa pamamagitan ng patuloy na pagdaing at pagdalangin. Panginoon, ang amin pong panalangin ay walang kapangyarihan. Ang aming mga pagsasalita ay walang kapangyarihan. Wala rin po kaming kapangyarihan. Ano po ba ang pwede naming gawin? Wala po kaming kalakasan. Ang lahat po ng meron kami ay biyayang galing sa iyo. Kaya wala rin kaming kapangyarihang magdeklara ng kung ano-ano. Wala rin po kaming kakayahang pilipitin ng iyong mga kamay o pasunurin ka sa mga bagay na gusto namin. Sa oras na ito, Panginoon, tanging habag, tanging awa ang amin pong hinihingi sa iyo. Hindi po ito kawalan ng pananampalataya, bagkus ito'y napakalaking pananampalataya. Ang paniwalaan na ikaw ay sovereign. Ang paniwalaan na ikaw ang may kontrol. Ang paniwalaan na walang mangyayari nang hindi mo pinahihintulutan. Yun po ang aming pananampalataya. Kaya po namumuhay kami ng may kapayapaan. Namumuhay po kami ng maligaya sa kabila ng sirkumstansya kasi alam namin kamay mo pa rin ang may hawak nito. Sa ganito pong klase ng pananampalataya namin gustong mamuhay.
Hindi po doon sa pananampalatayang nakasalig lamang sa sirkumstansya, na kapag masaya ay maglilingkod, kapag maayos ang lahat ay paglilingkuran ka, pero kapag may problema na ay iiwanan ka. Panginoon, gusto po naming manampalataya ng totoo. Gusto po naming sumunod ng totoo. Gusto po naming maging lingkod mo na totoo. Patunayan mo po sa bawat isang nakikinig ngayon na ikaw ang tumatawag sa kanila at kami ay ginagawa mong mga lingkod. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, ang mga inusal naming panalangin, ang mga hiningi namin sa iyo, Panginoon. Ito po'y binanggit namin sa iyo, hindi demand, kung hindi isang kahilingan na kung ito'y ayon sa iyong kalooban. If it is according to your will, then you will grant us the prayers. But if the prayers, O Lord, ay hindi ayon sa kalooban mo at baka magpapahamak pa sa amin kahit na napakabuti ng panalangin ito, ay wag mo pong ipagkaloob. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa aming mga kagustuhan. Hindi ko po alam, Panginoon, kung meron pong taong magdadasal ng panalangin, ilayo mo po kami sa aming mga kagustuhan. Ito po ay mahirap na panalangin gawin. Kasi po most of the time, ang gusto naming mangyari ay ang aming mga gusto. Pero kung ang aming mga kagustuhan ay lihis sa iyong mga kagustuhan, ilayo mo po kami, Panginoon, on our desire. And may your will be done in our lives. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Magandang araw po mga minamahal na mga kapatid. Magandang araw po Ate Fe Bay Santos. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And long weekend po, dito po sa Canada, long weekend. Very, very long. Kasi po Saturday, Sunday, and Monday, holiday po dito. Kaya po, yung mga taga-Canada, naku po, wag naman po sanang parang mga nakawala na naman sa koral, ho. Yung po Lunes, holiday. Baka naman kung saan-saan na naman kayo magsuot, mga kapatid, iwas-iwas ng konti. Ano po? Alam nyo, yung pagpapasya ay sa atin naman. At alam naman natin kung ano ang tama at matuwid. Alam natin kung saan ang ligtas. Kaya po, paalala lang ito. Kuya, kapatid na Eric Advincula, pagpalain ka ng Diyos. Pastor Ombi Lontok, yan, ang aking idol. So, natutuwa po ako sa inyo, Pastor Ombi. Ang inyong ginagawang pagsusulat ng awit, ng tula, at ng personal devotion ninyo, nakakahamon po. Binabasa ko po yung mga personal devotion nyo, Pastor. So, ganun din po kay kapatid na Meryl Cornejo. Magandang araw, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Ate Gina De Castro. Ayan. So, ang kapatid na Raquel Bayot. At kapatid na Marjorie Almasar. Kuya Larry Montillano. Nanay Belen Olaes. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Flor de Lisa Maines, Ate Nelia Nasaire, kapatid na Agnes Causaren, Ate Neneng Sintos, Ate Nene Enriquez, Ate Mirna Narciso, Kuya Rodante Kerubin, si May Atanasio, magandang araw, Ate Nelia Ramos, ayan, sino pa ba? Kuya Eric Maines, Kuya Dol Paredes, Ate Vicky de Guzman, Ate Vicky and Kuya Efren de Guzman, pagpalain po kayo ng Panginoon, ang inyo pong buong sambahayan. Si Sara Colina, si Rosalie Cunanan, si Tess Asturias, ayan. So, Ate LV Pasquel, si Ayi Advincula, si Ate Leti Purificacion, si Ate Nelia Fernandez, at ang walang kwentang kusina. Ano ba tawag doon? Yung kanyang kusina. Natatawa ko kay Ate Nelia kapag nagluluto ito Walang kakwenta-kwentang kusina ba yung something like that? I don't know. Nalimutan ko. So, Ate Cora Dolor, si Kuya Rolando Oxon. Kuya Rolando, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, si Ate Atilina Di Guzman. Si Ate Delia Magkawas at si Kuya Ban Magkawas. At si Ate Cora Dolor at si Pastor Edu Samaniego. Magandang umaga po sa iyo, Pastor, at sa iyong sambahayan.
So ayan, magandang araw po. Again, Friday na po. Happy long weekend. At ang katulad ng paalala ko kanina, mga kapatid, magsimba po tayo sa linggo. Napakadami pong simbahang bukas sa Facebook. Mamili po kayo kung saan pastor kayo makikinig. Pero ingat-ingat din. Hindi po lahat ng nangangaral sa Facebook ay totoong lingkod ng Diyos. Marami po dyan mga ililigaw ho kayo hanggat maaari. Ayon, bahala na karinderya pala. Yung karinderya ni Ate Nelia Fernandez. Hindi po pala walang kwenta. Bahala na. Ayun. Sorry po, Ate Nelia. So ayan, magandang araw po sa inyo. Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone. Hanggang sa susunod na Tinig ng Pag-asa.